Paglabas ni John ay napahawak si Amy sa puso niya. Parang sa pamamagitan niyon ay mapapakalma niya ang malakas na kabog ng kanyang puso. Habang kaharap niya ito ay abot-abot ang kalabog ng puso niya, pero hindi niya ipinahalata. Nagpapasalamat na lang siya na nakaupo siya, dahil kung hindi, ay baka bumagsak na siya dahil sa panlalambot ng tuhod niya. Paano ba niya ito makakalimutan kung araw-araw niya itong makikita? She decided na bumalik na lang sa trabaho starting tomorrow. Kaysa magpakalugmok siya sa lungkot sa bahay, ay babalik na lang siya sa trabaho para kahit papaano ay malibang siya at iwasang mag-isip. Pero paano nga ba matatahimik ang isipan niya kung ang taong iniiwasan niyang maisip ay araw-araw niyang makikita? Ipinilig ni Amy ang ulo na parang sa ganoong paraan ay mawawaglit ang mga gumugulo sa utak niya. Magkaiba naman sila ng hawak na departamento ng asawa at hindi naman nila kailangan magkita araw-araw. Iiwas na lang siya hanggat kaya niya. At kung may kailangan man siya sa asawa na may kinalaman sa trabaho, ay pwede naman iyong ipadaan sa sekretarya niya. Iiwas na lang siya hanggat maaari, hanggat dumating ang araw na kaya na niya itong makaharap ng hindi nasasaktan. Nang makalma na ni Amy ang kanyang sarili, ay tinawagan niya si Jeffrey sa opisina nito. Kailangan niya ng kaibigan at nagpapasalamat siya na nandyan si Jeffrey. Pakiramdam niya ay magwawala na ang puso niya dahil sa mga kinikimkim doon at pakiramdam niya ay kailangan niya na mapaghihinga ng problema at sama ng loob. Jeffrey has always been a good friend to her at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Nang dumating siya kanina, ay nasense na kaagad nito na may iba pa siyang mabigat na dinadala. Nang tanungin siya nito, ay hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na magkwento rito. Sinabi niya na nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa. She was telling him everything nang dumating si Attorney De La Serna, kaya naputol ang pag-uusap nila. Jeffrey knew she needed someone to talk to, kaya hindi siya iniwan ito. He invited her for a coffee para may pagpatuloy ang pinag-uusapan nila kanina, na pinaunlakan niya dahil pakiramdam niya she needed to tell someone dahil parang hindi niya kakayanin. Hello? Sagot nito sa kabilang linya. Jeffrey, pwede bang dito na lang muna tayo? I don't feel like going out anymore. Sabi niya dahil nawala na talaga siya ng ganang umalis pa. Sure, sandali, pupuntahan kita dyan. Nawala na ito sa kabilang linya. Ilang sandali lang ay naroon na ulit ito sa kanyang opisina. What happened? Tanong agad nito. Ikinuwento niya rito ang lahat. Mula sa kung paano sila nagpakasal hanggang sa naging pag-uusap nila ni John ng umaga. Akala ko sa mga pelikula at TV lang nangyayari ang ganyan. I'm so sorry, Amy. I didn't know na ganyan pa lang nangyari sa'yo. Komento nito nang matapos siyang magkwento. Kasalanan ko naman eh. Hindi ko siya masisisi kung nagalit man siya. I forced him to marry me. I forced him to love me, kahit na alam kong may iba siyang mahal. I guess I got what I deserve. Dahil sa kahibangan ko, marami akong nasaktan, including the only man I ever love. Don't blame yourself for everything, Amy. Kung ako ang tatanungin, nagmahal ka lang. Oo, may nasaktan, pero hindi lang ikaw ang may kasalanan ng lahat. John could have just refused to marry you, but he did. I don't know his reason, but he did marry you. It was his own decision. And his ex-girlfriend? She could have refused to take the money from your dad, but she accepted it. That is her own decision. John got hurt because his ex chose the money you gave over him. John needed someone to blame, and you and your dad were the only one available because his ex-girlfriend ran off. Maybe I'm being judgmental here, pero kung ako ang tatanungin, hindi lang ikaw may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Paliwanag pa ni Jeffrey. But I started all of it. Malungkot na sabi niya. You were hurt too, and still hurting. Malungkot ring sabi nito. I deserve it. No one deserves to get hurt, Amy. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay niya rito. Thank you for listening to me and taking my side. I'm your friend. Whatever you need, I'm here whenever you need me. Thank you. Tumayo ang kaibigan at niyakap siya. Kung sinagot mo ba naman ako noon hindi ka sana magkakaganyan. Bulong nito na nagpatigagal sa kanya. Kumana siya mula sa pagkakayakap nito at tinignan nito. What? Naiilang na tanong niya. Joke lang, awkward ka naman agad. Huwag kang mag-alala, matagal na akong nakamove on sa'yo. Hindi na kita type. Natatawang sabi ni Jeffrey. Para kang sira. Natatawang sabi niya.
Mabuti na lang at nandito si Jeffrey. Kahit papaano ay napapagaan nito ang kalooban niya. Mahigit 1 linggo na magmula nang umalis si Amy. Mahigit 1 linggo na ring malungkot si John na umuwi sa bahay niya. Bumalik na ang asawa sa trabaho, subalit bihira silang magkita dahil laging nasa labas si Amy. Binibisita ang mga outlet store nila. Mas naging hands-on na ito ngayon sa trabaho, pero duda niya ay sinasadya ng asawa na maglagi sa labas ng opisina para makaiwas sa kanya. Ang sabi nito ay susubukan na nitong kalimutan ang nararamdaman sa kanya at mukhang yun nga ang ginagawa ng asawa. Ang totoo, kinakabahan na siya dahil baka tuluyan na nga siyang makalimutan nito. Sa totoo lang ay miss na niya ang kanyang asawa. Wala siyang ganang umuwi sa bahay niya dahil alam niyang wala siyang aabutan. Namimiss na niya na sinasalubong siya nito kapag darating siya sa bahay. Namimiss na niya ang pag-aalaga nito. Ang mga bagay na hindi niya binibigyang halaga noon ay hinahanap-hanap niya ngayon. And most of all, namimiss na niya itong mayakap. Namimiss na niyang mahalikan ito. Namimiss na niyang makatabi ito. He wanted to love her again. Ngayon na mag-isa siya, parang ang luwag-luwag ng higaan at ang lungkot ng bahay na inuuwian niya. Gusto na itong puntahan ni John at kausapin, sabihin ang totoong nararamdaman niya. Ang sabi niya ay maghihintay siya hanggang sa maging maayos na ang asawa. Pero mahigit 1 linggo pa lang niya itong hindi nakakasama, ay para na siyang mahihibang sa pangungulila rito. Tumingin si John sa relo, pasado 9:00 na ng gabi. He wondered kung nakauwi na ba si Amy. Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Subalit hindi niya iyon makontak. Naka-off ang cellphone nito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na bukas din ay makikipag-usap na siya sa kanyang asawa. Sasabihin na niya ang matagal na niyang dapat ay sinabi rito. Kung hindi ito maniniwala, ay gagawin niya ang lahat para patunayan na hindi lang dala ng awa ang nararamdaman niya. Naghanda na siya para makatulog. Kahit hirap siyang makatulog ay pinilit niya. Hanggang sa unti-unti na siyang makaramdam ng antok at tuluyan ng makatulog. Nagising si John sa tunog ng alarm clock. Antok na ini-off niya yon. Nang maalala niyang napagdesisyonan kagabi, ay agad siyang bumangon at naligo. Nang matapos ay lumabas kaagad siya ng banyo at naghanap ng masusuot. He wanted to look good for his wife. Habang naghahanap ng maisusuot, ay nakita niya ang mga damit na binili sa kanya ni Amy. Na maski 1 beses ay hindi pa niya naisusuot dahil sa kanyang pride. Namili siya mula roon. Kinuha niya mula sa hanger ang dark blue na polo na may maiksing manggas. Parang sinukat sa kanyang damit. Nagmamadaling nagbihis at nag-ayos ng kanyang sarili. Nang makontento niya sa itsura, ay lumabas na si John ng bahay at sumakay ng sasakyan. Nag-drive papunta sa opisina. Habang nagbabiyaya, hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Kinakabahan na excited siya. Nang makarating sa opisina, ay dumaan muna siya sa sekretarya ni Amy. "Is Amy in?" tanong ni John. "Wala pa po, sir." Magalang na sagot nito. "Anong oras daw darating?" "Hindi po sinabi kung anong oras eksakto siya pupunta. Pero ang sabi po niya ay baka hapon na po dahil mag-fill daw po sila ni Sir Jeffrey." Paliwanag nito. "Kasama niya si Jeffrey?" Kunot noong tanong ni John. "Opo, sir. Nagma-marketing and sales research po sila. Kaya lately ay sila po ni Sir Jeffrey ang magkasama." "Anong klaseng research ba ang ginagawa nila para abutin sila ng maghapon?" Hindi niya napigilang itanong, kaya tila nabigla ang kausap sa naging reaksyon niya, kaya hindi ito kaagad nakasagot. "Kapag dumating, sabihin mo sa kanya na kailangan ko siyang makausap. O kaya naman ay sabihan mo na lang ako." Bili na lang niya. "Opo, sir." Iniwan na niya ito at dumiretso na sa kanyang opisina. Inabala niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho para hindi niya mamalayan ng oras. Yun nga ang nangyari. Busy siya sa trabaho nang mag-ring ang cellphone niya. Wala sa loob na sinagot niya yon nang hindi man lang tinitignan kung sino ang tumatawag. "Hello," sagot niya sa caller. "John, si Veronica ito. Pwede ba tayong magkita?" Para siyang binuhusan ng yelo nang marinig ang boses ng dating kasintahan. Hindi niya makakalimutan ang boses na yon. "Anong kailangan mo?" tanong niya na makabawi sa pagkabigla. "Alam kong galit ka sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag. Please, magkita tayo. I'm near your office now. Pwede kitang puntahan dyan. Or kung masyado kang busy, pwede na lang kitang puntahan sa bahay mo mamaya kapag wala ka ng trabaho." "Wala na tayong dapat pag-usapan pa.
Malamig na sagot niya. John, please, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakakausap. I came back from abroad and took a break from school para makausap ka. I'll come to your office. I'll go to your house. I'll do everything para makita ka. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga bago nagsalita. Nasaan ka? Mas mabuti na nga sigurong harapin niya ito. Naku-curious siya sa sasabihin nito at gusto niya ring marinig ang paliwanag nito. Sinabi nito ang kinaroroonan. Okay, hintayin mo ako dyan. Pinutol na niya ang tawag at lumabas ng opisina. Hold all my calls and cancel all my appointments this afternoon. Bilin niya sa sekretarya bago tuluyang umalis. Kinuha niya ang sasakyan sa parking lot at nag-drive papunta sa kinaroroonan ng ex-fiancé. Malapit lang iyon sa opisina nila, kaya ilang sandali lang ay naroon na siya. Isa iyong restaurant. Pababa pa lang siya ng sasakyan, ay nakita na agad niya ang dating kasintahan. Nakaupo na ito sa loob at halatang may hinihintay. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Subalit wala siyang makapang kahit na ano sa kanyang damdamin. Kahit katiting na galit ay wala siyang nararamdaman. Noon ay ini-imagine niya ang muli nilang pagkikita. Ang akala niya ay makakaramdam siya ng pagtamis kapag nagkita ulit sila. Pero hindi niya iyon makapas sa puso niya. Naglakad na si John papunta sa kainan. Kinawayan siya ng babae nang makita siya. Nilapitan niya ito. Kumusta ka? Tanong nito nang makaupo na siya. Wala akong oras, Veronica. Sabihin mo na kung anong sasabihin mo. Malamig na sabi niya. Umorder muna tayo. Binaliwala nito ang malamig na pagkikitungo niya. Wala na siyang magawa ng kawayan nito ang waiter na malapit sa kanila. Anong gusto mo? Tanong nito sa kanya. Subalit hindi siya sumagot. Tinignan niya lang ito. Ako na lang ang order sa ating dalawa. Sabi nito nang hindi siya nagsalita. Sinabi nito ang order sa waiter. Nang makuha na ng waiter ang order, ay iniwan na sila nito. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. May importante pa akong gagawin. Diretso ang tingin niya rito. May kasalanan ako sa iyo, alam ko. Mali ang ginawa ko na basta na lang kitang iniwan. And I have no excuse for what I did. I needed money para matupad ang pangarap ko. And I took the easy way out. Nasaktan kita. Nandito ako para humingi ng tawad at humingi ng isa pang pagkakataon. Diretsong sabi nito. Hindi niya napigilan ng sarkastikong tawa na lumabas sa bibig niya. It's too late for that. May asawa na ako. Alam kong hindi mo mahal ang asawa mo. Alam kong ako ang mahal mo. Bumalik ako dahil na-realize ko na mahal kita at hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Inabot ni Veronica ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sana naisip mo yan bago mo ako ipinagpalit sa pera. Mariing sabi ni John. Kung kanina ay wala siyang nararamdaman, ngayon na nagsisimulang tumubo ang inis niya para sa babae. Ang lakas ng loob nitong sabihing mahal siya matapos ng ginawa nito. Hindi sinasadyang napatitig siya sa pinto ng restaurant kung saan siya nakaharap. Kitang-kita ng mga mata niya nang pumasok si Amy kasama si Jeffrey. Parang gusto niyang tumayo sa kinaupuan. Baka kung anong isipin ni Amy kapag nakita nitong kasama niya si Veronica. Nagsasalita pa ang kaharap niya, subalit hindi na niya iyon maintindihan. Nakafocus ang tingin niya sa mga dumating. Pumuesto ang mga ito hindi kalayuan sa kanila. Nakita pa niyang ipinaghila ni Jeffrey ng upuan ng kanyang asawa. Gusto niyang tumayo at hilain si Amy paalis roon at iuwi sa bahay niya. Lalo siyang natigilan nang mapadako ang mata ni Amy sa kanya. Nagtama ang mga paningin nila. Tila nagulat din ito na naroroon siya. Pagkatapos ay lumipat naman ang paningin nito kay Veronica. Eksakto namang lumingon din si Veronica. Napansin siguro ng kausap na wala na rito ang atensyon niya. Kaya alam niyang nakita nito ang mukha ng babaeng kaharap. At base sa naging reaksyon ni Amy, ay sigurado siyang nakilala nito ang kasama niya. Is that your wife? Tanong ni Veronica. Hindi siya kumibo. Is she having a date with another man? Nangaakusa ang boses nito. Parang nagpanting ang tenga ni John sa sinabi nito. She's not having a date with another man. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo siya kilala. Hindi mo siya katulad. Mariing pagtatanggol ni John sa asawa. Hindi sinasadyang insultuhin ang kaharap. Anong ibig mong sabihin? Tila natitigilang tanong nito. Please, Veronica. Alam kong kahit nung tayo pa ay nag-entertain ka pa rin ng ibang manliligaw. Hindi nakakibo ang babae sa sinabi niya. Marahil ay hindi nito inaasahan niyon. Tapos ay narito ka ngayon.
at sasabihin mong mahal mo ko. Hindi mo ko mahal dahil kung totoong minahal mo ko, kahit gaano pa kalaking ibigay sa iyong pera, hindi mo tatanggapin yun. You don't love me. You didn't really love me. You only love the security that I can provide you. Kaya naman ang may dumating na mas magandang oportunidad para sa'yo, ipinagpalit mo ako kaagad. Nasaktan ako sa ginawa mo. Aaminin ko sa'yo. Many times, I imagine how would I feel kapag nakaharap ka ulit. Ang akala ko magagawa kong kalimutan ang lahat at patawarin ka. Basta bumalik ka lang. But I was wrong. Because here you are sa harapan ko, asking to get back together. But I don't feel anything. I don't even hate you. Naiinis lang ako sa katotohanan na iniisip mo na kaya pa rin kitang tanggapin sa kabila ng lahat. Nangangahulugan lang yun na maliit ang tingin mo sa akin. Hindi ako ganun kahibang, Veronica. Kaya pwede lang, wag mo na ulit akong tatawagan. Hindi na kita mahal. Matagal na tayong tapos. And you're not supposed to be doing this. Sigurado akong wala ito sa usapan nyo ng ninong nang tanggapin mo ang pera niya. Kaya sana, ito na ang huling beses na magkikita tayo. Go back to abroad. Continue your study and good luck with your life. We're done. Mahabang sabi ni John sa babae. Hindi niya napigilan ang pagbuhos ng emosyon. Tumayo na siya mula sa kinauupuan. Pagtingin niya sa kinapapwestuhan ng asawa, ay wala na ito roon. Maging si Jeffrey ay nawala na rin. Dali-dali siyang lumabas at iniwan ang dating kasintahan at tinungo ang sasakyan. Nagmaneho siya pabalik ng opisina. Pagdating niya sa parking lot at pagbaba ng sasakyan, ay nakita niya si Jeffrey. Pababa rin ang sasakyan nito, subalit wala si Amy. Nilapitan niya ang lalaki. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya ritong may halong otoridad ang tinig. Tila nagtatakang nilingon siya nito. She went home. Malumanay na sagot nito. Pagkarinig sa sinabi nito ay muli niya itong tinalikuran upang bumalik sa sasakyan, subalit muli siyang tinawag nito. What? Tanong niya. Alam kong wala ako sa posisyon na sabihin ito, pero naaawa na ako sa kaibigan ko. Mahal na mahal ka ni Amy, and she doesn't deserve to get hurt like this. Kung hindi mo kayang suklian ng pagmamahal niya, huwag mo na lang siyang saktan. Bigyan mo siya ng pagkakataon na kalimutan ka. Seryoso ang mukhang sabi ni Jeffrey. I'm sorry but I can't do that. Mali ako dahil sinadya kong saktan siya noon, but not this time. Kung iniisip mong magkakaroon ka ng pagkakataon sa asawa ko, I'm sorry, pero hindi ko hahayaang mangyari yon. She's my wife, and I intended to stay that way. Kaya kung iniisip mo na may pagkakataon ka na ngayong maghihiwalay na kami, you're wrong. I'm telling you, you don't stand a chance. Napakunot ang noo ni John nang makitang natatawa ang kaharap. You thought na may gusto ko kay Amy? Kaya ba parang laging inis ka sa akin? Lalong lumalim ang kunot ng noo ni John. I don't like her that way. Well, not anymore. She is just my friend, and I am genuinely concerned about her. Wait, are you saying that you love her too? I don't think I should tell you that before I could even tell my wife. Sa halip ay sagot niya. You're right. I'm sorry for interrupting you. Go, get her. Good luck. Hindi na niya ito sinagot at tuluyan na siyang sumakay ng sasakyan papunta sa asawa. Habang nagmamaneho, pakiramdam niya ay maling-mali siya. Pinagseselosan niya si Jeffrey. Yun man pala, ay talagang kaibigan lang ang turing nito kay Amy. Siguro ay sadyang ganoon lang ito, a good friend sa asawa niya. Naiiling na nagpatuloy siyang magmaneho. Hindi mapigil ni Amy ang sakit na naramdaman niya kanina nang makita niya ang asawa na kasama ang dating kasintahan nito. Masakit isipin na tuluyan nang mawawala ang asawa sa kanya, lalo pat bumalik na ang babaeng minamahal nito. Hindi niya kinaya ang nakikita kanina, kaya naman nagyaya na siyang umalis doon. Wala na siyang ganang magtrabaho, kaya naman umuwi na lamang siya. Mabuti na lang at may dala siyang sariling sasakyan, kaya nakauwi kaagad siya at hindi na siya kailangang ihatid pa ni Jeffrey. Sa sasakyan pa lang ay wala nang tigil ang pagluha niya. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa kanya at nakauwi siya ng maayos. Marahil ay talagang mahal na mahal pa rin ito ang dating kasintahan. Kaya naman kahit hindi pa annulled ang kasal nila, ay mukhang nakikipag-ayos na ito uli sa babae. Sinabi siguro nito sa babae na magiging malaya na ulit ito. Kaya naman dali-daling bumalik ang babae dito sa Pilipinas. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos at inggit. Napakaswerte ni Veronica na kahit sinaktan nito si John, ay mukhang handa pa rin itong tanggapin ng lalaki.
Lalong umagos ang luha sa mga mata ni Ami sa isiping yon. Paano niya magagawang kalimutan ang lalaki kung buong buhay niya, ang alam lang niyang gawin ay mahalin ito. Hindi niya alam kung paano mabuhay ng isang araw na hindi niya ito minamahal. Parang ikakawala na niyang katotohanan na ibang tinitibok ng puso ni John. Nakarinig siya ng katok sa pinto ng silid niya. Agad na pinahid niya ang luha sa mga mata. "Sino yan?" tanong niya, subalit walang sumagot. "Night Trining, gusto ko munang magpahinga." Dugtong pa niya sa pag-aakalang si Nanay Trini ang kumakatok. Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nagulat pa siya dahil si John ang nasilayan niya. Mula sa pagkakahiga ay bumangon si Ami. "Anong ginagawa mo rito?" Nagtatakang tanong niya. Isinara muna ni John ang pinto bago siya nilapitan. "Nandito ako para kausapin kay Ami." "Wala na tayong dapat pag-usapan," sagot niya rito. Napakunot ang noo niya nang marinig ang mahinang tawa mula sa kaharap. "Anong nakakatawa?" kunot noong tanong niya. "Nakakatawa kasi yan din ang sinabi ko kay Veronica kanina." "Anong ibig mong sabihin?" Nagtatakang tanong ni Ami. "Alam kong iniisip mo na kaya kami nagkita ay dahil nakikipagayos ako sa kanya. Nagkakamali ka. Kaya lang ako nakipagkita sa kanya ay dahil na-curious lang ako sa gusto niyang sabihin. At para na rin tapusin ang ugnayan ko sa kanya." Hindi siya kumibo. Gusto na namang umasa ng puso niya dahil sa mga sinasabi ngayon ng asawa. "Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Tapos na rin tayo. You don't owe me any explanation." "Kailangan kong ipaliwanag sa'yo. Dahil ayokong isipin mo na may ibang babae pa sa buhay ko. I owe you an explanation. Dahil asawa kita at ayokong masaktan ka. Tapos na kami ni Veronica matagal na. And I don't want any woman except you, love." Anong ibig mong sabihin?" Humihikbing tanong ni Ami. "Mahal kita, Ami. Nang mawala ang ninong, kasabay ring nawala ang galit na nararamdaman ko. Akala ko nung una ay naaawa lang ako sa'yo. But after nung nangyari sa akin, doon ko nakumpirma na higit pa roon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam eksakto kung kailan nagsimula, pero mahalaga pa ba yun? Ang importante ay mahal na kita." "Baka nagkakamali ka lang. Naaawa ka lang sa akin, kaya naipagkakamali mo ang sipat yung nararamdaman mo sa pagmamahal." She wants to slap herself. Nasa harap niya ang lalaking minamahal, nagsasabi ng pag-ibig sa kanya, pero ayaw niyang paniwalaan. Mas masakit umasa na mahal niya ako, tapos ma-realize niya na hindi pala totoo ang nararamdaman niya. Bulong ng isip niya. "I want to hug you every day, kiss you. I want to hold you in my arms. I want to have my future with you. I want to love you every day. Gusto kong gumising sa umaga na ikaw ang katabi ko. Gusto kong umuwi sa bahay na ikaw ang madadatnan ko. I want to laugh with you, cry with you. I want to grow old with you. If you don't think that's love, then you can call it whatever you want. But please, come back to me, love. I can't go on another day na hindi ka kasama." Buong puso na wika ni John sa asawa. Parang malulunod naman ang puso ni Ami sa mga sinabi ng asawa. Ang tagal niyang pinangarap ang mga sandaling iyon. She waited for so long. At ngayon na narinig niya iyon sa asawa, ay walang paglagyan ng kaligayahan ng puso niya. Masaganang umagos ang luha sa mga mata niya dahil sa nag-uumapaw na saya. Masuyong pinahid ng asawa ang luhang umaagos sa pisngi niya. "I promise not to hurt you ever again. I love you so much. Can you please come back home with me? Malungkot na ang bahay natin kasi iniwan mo kami." Kahit umiiyak si Ami, ay natawa sa huling sinabi ni John. "Thank you for telling me all this. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, John." "No, thank you for making me love you. Love may not be the reason why I married you, but that is the reason why I want to spend my life with you." "I love you too." Iniangat ng asawa ang baba niya at binigyan siya ng masuyong halik sa mga labi. "I need to call Attorney De La Serna para ipaalam sa kanya na hindi na natin itutuloy ang annulment." Naalalang sabi niya na maghiwalay ang labi nila. "You don't have to. I already talked to him the day na nag-usap kayo. I told him na wag mo nang i-process ang annulment natin." Pag-amin ni John sa asawa. "What? Kung wala ka naman palang balak makipaghiwalay sa akin, bakit pinayagan mo pa akong umalis sa bahay mo?" "Bahay natin." Pagtatama nito sa kanya.
Dahil akala ko kailangan mo ng oras para magdalamhati sa pagkawala ni Ninong. At akala ko'y kailangan ko pang maghintay ng tamang tiyempo para sabihin sa'yo na mahal kita, na hindi mo pagkakamalang naaawa lang ako sa'yo. But I was wrong. I'm sorry for that. Okay lang, tama ka naman. Dahil kung noon mo ito sinabi ay talagang hindi ako maniniwala sa'yo. I love you. Uwi na tayo sa bahay? Yaya ni John. Nakangiti siyang tumango rito. This is the happiest day of her life. She got what she always wanted, to be loved by the only man she ever loved. She knows her dad is at peace now. He never wanted anything but for her to be happy. She looked up, imagining that her dad is watching over them. Hindi niya mapigilan ng maluwag na ngiti sa mga labi. There's nothing more that she could ask for. Napakasaya niya ng sandaling iyon dahil sa wakas ay maipaparamdam na niya sa asawa ang pagmamahal niya rito. Makalipas pa ang ilang taon, kahit na busy sa trabaho ang mag-asawa, ay sinisigurado nila na may oras sila sa isa't isa. Meron na din silang napakabibong anak na lalaki na pinangalanan nilang John Carlo Bermudez. Ang anak nilang magmamana ng lahat ng ari-arian nila at nagbigay ng kulay at bumuo sa pagsasama nilang mag-asawa. Wala na nga silang mahihiling pa dahil alam nilang masaya at kontento na silang mag-asawa. Hindi man naging maganda ang simula ng pagsasama nila, pero sa huli ay mas nanaigang tinitibok ng puso nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.